Kasama natin ang ating DMW Undersecretary Bernard Olalia joining us on the line now. Yusek, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Balitapatan. Kumusta po? Magandang umaga po sa inyo, Mama Rica at Sir Peter. Magandang umaga po sa mga nanonood po at nakikinig sa inyong programa. Yusek Bernard, it's good to have you with us. Opo, ang 2026 budget ng DMW ay tumaas ng 34%. Congratulations! Buti na lang, may dagdag. Opo, and of course this is good news ano po. Pero yeah. what are your plans po? What is DMW's plans po for this 34% increase in budget? Saan po gagamitin ito, sir? No, tama po kayo, sir, no, ma'am, no. Ang magandang balita po, tumaas nga po ang budget ng Department of Migrant Workers ng 34%. Na ang ibig sabihin, more services will be given to our OFWs and their respective families. Okay. Yung pong sektor na ito, napaka-importante po ito, hindi lamang sa remittance na kanilang ibinibigay, kundi doon sa economic activity na nag-generate dahil po sa marami po nating kababayan nagtatrabaho sa abroad at bibigyan po sila ng magandang hanap buhay. No? Unang-una po, may action fund kami na tinatawag. Okay. Yung action fund namin is 2 billion now, up from 1.2 billion last year. Ang action fund po ay ginagamit namin sa tinatawag naming financial assistance, medical assistance, repatriation assistance, at yung legal assistance po na sinasabi namin. Na kapag ang isang OFW humaharap sa iba't ibang uri ng mga pagkasusubok sa abroad, lalo na yung may mga kaso, no? Yung hindi nababayaran, ang kanilang sahod, yung delayed, yung mga benefits ay hindi nabibigay, tayo po'y nagsasampa ng labor claims in favor of our OFWs. So ilan lang po yan doon sa mga ginhawa na may bibigay ng pag-angat. Kasama na po pala yung OFW Hospital sa Pampanga natin na nabigyan din ng malaking budget. No? Oo. So napaka-importante po nito, itong mga ganitong serbisyo po natin sa ating OFW. Opo, Yusek, 2 billion pesos sa pinag-uusapan natin. Ano po? So, if you convert that to dollars, kasi nga, siyempre, mostly nasa labas ng bansa yung ating mga OFW, that is only $33 million. Hindi po ba medyo maliit pa rin po yun? Nako, kung susumahin nga po natin yung remittance na pinapadala ng ating mga kababayan from abroad, hindi po bababa ng 32 to 35 billion US dollars every year, no? Kung yung pong pagbabasehan natin, medyo maliit, pero alam niyo po, importante sa amin, minamaximize namin yung aming budget at maliban sa pagtitingin po kung saan namin ilalaan to, yung tinatawag naming transparency, accountability, and good governance ay palagi po naming sinusunod, lalo na po yung aming mahal na sekretary na napakaganda ng kanyang patakaran pagdating po sa pagpapalakad ng aming mga serbisyo. Saan pa po ba madadagdag? Saan mga serbisyo pa po madadagdag itong additional budget na matatanggap po ng DMW? Pati po ba doon sa welfare ng pamilya ng OFW ay makikinabang din po dito? Naku, tama kayo, Mama, no? May 4 na programa na major programs po ang DMW. Unang-una yung tinatawag naming Overseas Employment Facilitation Program na kung saan tinutulungan po natin yung pagpapadala ng mga OFWs sa mga market destinations na napakaganda. No? Pinipili po natin kung saan sila mapapabuti ng kalagayan. Pangalawa, yung Overseas Employment Regulation and Protection. Kasama na po yung welfare na sinasabi ninyo. No? Napaka-importante po na yung aming measures ay geared towards protection and promotion of the interest and welfare of our OFWs. Nandiyan po yung pakikipagtalaktakan namin sa iba't ibang mga ahensya, iba't ibang stakeholders para mapabuti po yung kalagayan nila. Yung pangatlo po, yung international policy and cooperation na kung saan may mga bilateral labor agreements tayo sa iba't ibang bansa na siyang pong tumutulong na paigtingin pa yung ating protection para sa OFWs. At the last but not the least po, yung ating NMP, yung National Maritime Polytechnics, na kung saan may mga trainings at mga researchers po tayo na ginagawa para sa kabutihan po ng ating OFWs.
Sa dami po ng mga magagandang benepisyo na ito, lahat po ba ito ay aware ang ating mga OFW at ang kanilang mga pamilya na they can avail of these services? Yon, ang maganda pong katanungan, ma'am, ano? Yung information dissemination sa ating mga stakeholders, lalong-lalo na sa mga beneficiaries natin, kinakailangan maipaabot natin. Dahil kung hindi nila alam na may mga ganyang programa, paano nila i-avail at yung mga entitlements nila, no? Kaya po yung aming pakikipagtulungan sa LGUs, yung aming Memorandum of Agreement, yung collaboration efforts namin sa lahat ng stakeholders ay palagi po naming pinaiigting din. Kami po ay nagko-consultation, kami po ay nakikipag-caravan din sa ibang bansa, at kami rin po ay nagpapaalam na ito ang mga programa, ito ang mga serbisyo, so ito po yung mga kinakailangan din nating tutukan. Okay. Yusek Bernard, I'd like to zero in, na matagal ko nang iniisip ito eh. Ilan po ba talaga ngayon, based on your data, ang mga OFW, mga Pilipino na nakakulong sa ibang bansa? Yes, yung pong mga humaharap sa iba't ibang uri ng kaso, tulad po ng drug possession, no? Yung pong mga kaso ng illegal violation ng immigration policies, no? Nako, mahigit 1,000 po ang aking pagkakaalam, Yes. hindi bababa doon, ang nakakulong sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero ang pinakamainam po dyan, sir, meron po tayong retained counsel. Sa lahat po ng may mga kaso, sa lahat po ng mga countries na kung saan humaharap ang ating OFW sa iba't ibang mga problema tulad ng ganyan, may mga hinahire po tayo ng mga foreign counsels at tayo po yung nakikipagtulungan upang ilaban po yung kanilang karapatan. And that's very good news, ano po, magandang balita po yun, very reassuring. Ang tanong po, hanggang kailan tutulong ang DMW? At kung meron kayong nire-retain na mga counsel, palagay ko po yung $33 million na pinag-uusapan natin Ubus kanina. agad. Oo, baka dun pa lang ubos na yun. Oo. Nako, yung legal assistance po natin, parte po yan ng action fund na binabanggit ninyo, no? Yung 2 billion pesos, no? Meron po kaming attached agency na OWA. At ang OWA naman ay meron din pondo at maaari po din silang tumulong sa amin. Meron pong tinatawag na agarang saklolo o OFW assistance ang OWA. At siyempre, pwede po nilang i-share din yung kanilang budget. At maliban po dyan, meron din pong legal assistance ang DFA na napakalaki din po, no? So it's a whole of government approach really. Pagdating po sa mga ganyan, yung tinatawag naming one country team approach sa abroad na kung saan yung embahada, yung aming ambassador, ang siya pong namumuno na tumutulong at nakikibahagi din ng kanilang resources pagdating po sa mga ganyang issues. I'm wondering also, kasi kababalik lang po ni Pangulong Bongbong Marcos, napag-usapan ba yan sa kanyang working visit sa UAE? Kung baka may mga nakapiit na mga Pilipino doon na pwedeng i-repatriate na? Ang ating Pangulo po at ang iba't ibang ahensya po na nasa under ng OP ay palagi po nating binibigyan ng information at updated po sila sa ating mga data at napag-uusapan po din yan, no? Kasi malaking issue po sa amin yung mga kaso na hinaharap ng ating mga kababayan sa abroad, no? Kung matatandaan ninyo, kahit na tapos na ang kaso ng isang OFWs, kahit na nahatulan na siya, halimbawa may isa tayong kababayan nahatulan ng bitay, hindi po natin bibitawan hanggat merong pagkakataon, hanggat merong natitira pang measure, gagawa po tayo ng paraan. Maging ihingi man natin ng clemency yan. Ayan po ay ginagawa natin. At nangyari po yan, kung maalala nyo sa Indonesia, napauwi po natin ang isa nating kababayan na humarap sa Si isang Mary death Jane. penalty. Opo. Kahit, ang ibig pong sabihin yan, kahit po tapos na yung proseso, kahit po nasentensyahan na yan, at meron ng date, no? Kung kailan siya hahatulan, ay hindi po tayo bibitaw. At talagang nangyari na po yan at tayo po ay very successful sa larangan na yan. Pag tinanong po kayo, are you extending the same to the former President Digong? Siguro po, hindi ko po Napaka-hot water naman. hindi po siya OFW eh. Hindi po ata sakop ng aming mandato. Okay na sana eh. Mahirap pong
naman po yung tanong niyo, sir, ma'am. We understand. Please take all the time you need to think. To think about this. And then we'll call you in 5 minutes. Yusek, thank you for your time po. It's an honor talking to you. Maraming salamat din po. Thank you. Thank you so much, Yusek Bernard.